Naghain ng panukala si Albay 1st District Representative Edsel Lagman kaugnay sa pagsasagawa ng People's Initiative. Nakasaad sa panukala na amendment lang ang papayagan sa People's Initiative at hindi revision. Ibig sabihin ng amendment, isa o simple ang babaguhin habang revision kung makakaapekto na sa prinsipyo ng konstitusyon o forma ng gobyerno. Ang pagpirma sa signature sheet dapat daw gawin sa harap ng COMELEC election officer o kinatawan nito. Sabi ni Lagman, di sapat na basihan para sa PI ang batas para sa initiatives at referendum tulad ng sabi ng Korte Suprema. Tutol dito si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. Ang umiiral na batas daw ang siyang basihan ng mga grupong nagsusulong ng People's Initiative. /360-degree view at malatime travel na museum ang tampok sa pinagandang Manila Clock Tower. G tayo dyan, kasama si Von Aquino. Iconic at makasaysayan, yan ang Manila Clock Tower sa lungsod ng Maynila. 1930s nang itayo ito kasama ng Manila City Hall at dinisenyo ni Architect Antonio Toledo. Halos 100 feet ang taas, may 4 na clock faces na nakaharap sa Intramuros, Bonifacio Shrine, Rizal Park at Palasyo ng Malacanang. Pero hindi lang ito basta tagapagsabi ng oras dahil pwede ring akyatin ang tuktok ng tore. Matapos ang 200 steps, mataas man ang aakyatin para marating itong tuktok ng Manila Clock Tower, sulit naman dahil pagdating dito sa taas ay makikita mo ang napakagandang 360 degrees view ng Maynila. Sobra pong ganda. Meron din pong kasamang historical value. As Manileño, pinanganak dito, nakaka-proud na. Galing po kami sa province. We decided to visit po dito because it's history po and yung magandang view po sa taas. Ang Manila Clock Tower, isa ring museo. This is a sign, the clock tower, is that the Manila has to be resilient and also to further promote the culture and heritage of the Manileños. Sa unang dalawang palapag, makikita ang displays tungkol sa bombing of Manila, vintage explosives, at mortar cartridges na pinaniniwala ang ginamit noong World War II. At ngayong National Arts Month, naka-exhibit dito ang iba't ibang obra ng mga artists tulad ni National Artist Abdul Mari Imao at Presidential Merit Awardee Ramon Orlina. Bukas ito mula 10 a.m. hanggang 3 p.m., Martes hanggang Biyernes. Bago magpunta, magpa-schedule muna sa kanilang official social media page. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Very donut pero donut eat. Dahil ang mga yan gawa sa yarn. Ang mga obrang katakam-takam sa mata, pusuan sa report ni Joseph Moore. Unang sulyap, matatakam agad. Donut yarn? Oo, donut yarn. Donut crochet, likha ni Jonah Carla de la Rosa mula Lipa, Batangas. Mula sa size, flavor at toppings hanggang sa packaging, realness overload ang mga yan. Sa sobrang makatotohanan, may pag-alinlangan pa ang staff ng isang courier service nang ipaship ito ni Jonah. 2 to 3 days ba naman kasi ang delivery pero ani Jonah, don't worry, donut niya ay no expiry. Si Jonah mismo ang nagaganchilyo ng mga yan at maliban sa donut, nagko-crochet din siya ng mga keychain, damit at bulaklak. Pero mabenta talaga itong donut na inedible version na kanya ring real donut business. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.